Ano po sabi ni Auntie Claire? Sabi po ni Auntie Claire, tinanong siya, bakit po walang malalaking project ang ating gobyerno? Nilulutas na po natin yung problema ng right of way. Right of way pa lang. Tandaan po ninyo, right of way pa lang po. Unang 3 taon ni Pangulong Marcos, halos wala pong proyekto. Panay right of way. Pero ang dami pong nakuhang pera. Kung saan-saan. Maharlika Fund. Nagaling din po yan sa atin. Benta ng ginto. Yung pong NAIA, ang tingin kong pinakamalaki nating kawalan dahil kumikita yan taon-taon. Ngayon, magkano na nga po? 4.2 trillion ang nadagdag na utang sa unang 3 taon. Si Tatay Digong po, ano po ang nangyari sa unang 3 taon ni Tatay Digong? Ang budget ni Marcos ngayon sa ayuda, 600 billion na. Ang nautang lang ni Digong sa unang 3 taon niya, bagamat napakaraming proyekto. Ibig mo sabihin, 800 billion lang? Opo, 800 billion lang po ang nadagdag sa ating utang. Ikumpara nyo po kay Marcos na ang daming pumasok na pera, pero nautang natin sa unang 3 taon niya, 4.2 trillion. Okay. Hanggang March po na utang ng Pilipinas ay 17.16 trillion. 17.16 trillion. Ngayon po, dahil po hindi natin pare-pareho, hindi tayo pare-parehong ekonomista, pag sinisita po natin, baon sa utang ang Pilipinas, sasabihin po ng mga fans club ni BBM, utang ni Duterte yan Si Bongbong lang nagbabayad. Di ba? Napaka-unfair naman po, lalo na kung wala tayong kayang ipansagot. So, minabuti ko po na mag-research ng konti. Nagkwenta-kwenta tayo, no? Madali lang naman kwentahin. Magkano yung naiwan ni Pinoy na utang ng Pilipinas? So, 5.9 trillion. Magkano po yung naiwan ni Tatay Digong? 13.4 trillion. So, minenos po natin ang nadagdag po na utang mula kay Pinoy hanggang kay Duterte. So, ang nadagdag po ni Duterte na utang ay 7.5 trillion pesos. Malaki naman pala, Badong. Kasi po nagkaroon ng pandemya. Yan po yun Ngayon, ang sinearch ko po, yung unang 3 taon din hanggang March 2019. Kasi po ang utang ni Bongbong hanggang March 2025. So, first 3 years hanggang March. Di ba? Kasi, unfair naman po kay Tatay Digong kung kasama kagad yung pandemya. Ibig sabihin si Bongbong walang pandemya, di ba? Si Tatay Digong nung unang 3 taon niya, wala pa pong pandemya. Okay. Magkano po ang utang ni BBM, yung nadagdag na utang ni BBM sa unang taon? Ang nadagdag po ay 4.2 trillion. Badong, kay Duterte, 6 na taon na yung 7.5 trillion. Kay Bongbong Marcos, 4.2 trillion na hanggang March 2025 pa lang. Di ba? Ngayon, ano ba yung sinasabi nitong tokmol na to? Nadagdag po sa utang natin ngayong araw na to, hanggang March 2025, mula po nung pumasok si Tatay Digong, mula po nang siya ay umalis pala, no? Mula nung humalili si BBM, ay 4.2 trillion na sa loob lamang ng 3 taon. Okay. Ngayon po, si Tatay Digong naman, tignan po natin yung first 3 years ni Tatay Digong. Konting research po. Ilang trillion po? Paubos na agad load ko. Ang nadagdag na utang ni Tatay Digong nung unang 3 taon niya. Ano po pagkakaiba ng unang 3 taon ni Tatay Digong at unang 3 taon ni BBM? Pagdating po sa pondo. Si BBM po, maraming pumasok supposedly na pera. Bakit po? Nagbenta tayo na record-breaking na ginto. Di ba? Wala pong ganyang kalaking binenta na ginto si Tatay Digong. Nagbenta po ng NAIA. Wala pong binentang NAIA. NAIA operation. Wala po. So, pumapasok po yung pera na yan. Naglipat po, kumuha po ng pera mula po sa PhilHealth. Hindi ko po alam kung magkano na yung actual na nakuha kasi ang target nilang kunin ay 98 billion.
no, sa PhilHealth. Pero nakuha yata something like 60 billion. So may nakuha po na pera sa PhilHealth, may nakuha pong pera nung nagpatayo po ng pondo o yung Maharlika Fund. So daang bilyon din po yan. Tapos meron pa po sa PDIC. So marami pong pumasok pera, pero nakautang pa rin po ng 4.2 trillion. Bukod po sa mga pumasok na pera, dahil pinagkukuha sa mga binentang mga lupain ng gobyerno, binentang ari-arian, perinibitize. Bukod po sa mga ginto at sa iba pa pong pera, sa Maharlika Fund, na gumawa tayo ng Maharlika Fund, kinuwang uli natin ng pera yung mga businesses natin, yung sarili nating mga pinagkikitaan. So ang dami pong pumasok na pera, nagkautang pa rin po ng 4.2 trillion. Tanong, Badong, baka sangkatutak naman yung nagawang proyekto. Di ba? Baka milyon-milyon ng pabahay. Baka daan-daan ng tulay at highway. Ano po sabi ni Auntie Claire? Sabi po ni Auntie Claire, tinanong siya, bakit po walang malalaking project ang ating gobyerno? Nilulutas na po natin yung problema ng right of way. Right of way pa lang. Tandaan po ninyo, right of way pa lang po. Unang 3 taon ni Pangulong Marcos, halos wala pong proyekto. Panay right of way, pero ang dami pong nakuhang pera. Kung saan-saan. Maharlika Fund, nagaling din po yan sa atin. Benta ng ginto. Yung pong NAIA, ang tingin kong pinakamalaki nating kawalan dahil kumikita yan taon-taon. Ngayon, magkano na nga po? 4.2 trillion ang nadagdag na utang sa unang 3 taon. Si Tatay Digong po, ano po ang nangyari sa unang 3 taon ni Tatay Digong? Malawak po. Unang 3 taon pa lang, napakarami na nating pinagawa na mga proyekto. Daan-daang tulay, ayos ng airport, inayos, ang dami pong may nagawang mga skyway, ang dami pong highway. Sangkatutak po ang proyekto, hindi nyo na po pwedeng i-deny yan. Kung gusto nyo pa po, isa-isahin pa natin yan sa mga susunod. Talagang, isa-isahin pa natin sa mga susunod yan. Wala po akong time magbasa pag ako po ay ini-ignore ko lang po pag walang katuturan. Pero baka trilyon-trilyon ang utang ni Tatay Digong kasi ang daming proyekto, Badong. Wala pa siyang binibenta, hindi siya nagbenta ng ginto, hindi siya nagbenta ng NAIA. Baka trilyon naman. Ilang trilyon kaya ang inutang ni Digong sa unang 3 taon? Nung wala pa pong pandemya, ang unang 3 taon po, tanong nyo po kung magkano ang nadagdag sa utang natin. Itanong nyo lang. Ayaw nyo itanong. Itanong, magkano? Ilang trilyon? Kay Marcos, 4.2 ha? 4.2 sa unang 3 taon. Kasi unfair po Pag hindi po unang 3 taon, di ba? Okay, yan, may nagtanong. Kapit po kayo, baka magulat pa po kayo. Wala pa pong 1 trilyon ang nadagdag sa ating utang. Ang aktual pong nadagdag sa utang natin ay 0.8 trillion o 800 billion lang po. 800 billion. Ang budget ni Marcos ngayon sa ayuda, 600 billion na. Ang nautang lang ni Digong sa unang 3 taon niya, bagamat napakaraming proyekto, ibig mo sabihin 800 billion lang? Opo, 800 billion lang po ang nadagdag sa ating utang. Ikumpara nyo po kay Marcos na ang daming pumasok na pera, pero nautang natin sa unang 3 taon niya, 4.2 trillion. Ako nagtaka rin Kala ko ilang trilyon kaya utang ni Duterte. Ibig sabihin, hanggang 2019, March 2019, first 3 years, wala pang pandemya, wala pa pong trilyon ang utang ni Duterte. Tsaka lang po